Napakagandang kapistahan po dito. Ang mismong ating sinasampalataya ng Diyos, ang ating doktrina ng tungkol sa banal na Santatlo, na bagamat tatlo ay iisa. Ito ang pundasyon ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Kaya nga magandang tingnan, yan, may turo na ng simbahan, kaya hindi na dapat nating labanan pa o pag-aralan pa, kasi kahit gaano kay katalino, hindi ito gagap ng ating makataong kaisipan. Ang mahalaga dito, ano ba ang mensahe ng banal na Santatlo? Bakit 1 plus 1 plus 1 equals 1? Malinaw, unang-una, tayong lahat, yung salitang pagiging isa. Nakatulog si Miles. Pagiging isa. No? Napakahalaga ang alam natin tayo ay isa. Hindi ka dalawa, isa ka. Ako din, no? Isa lang ako. At ang kahulugan nun ay wala nang ibang katulad ko. Ako'y natatangi. Ikaw ay natatangi. Lahat tayo'y tangi. Ay, hindi pala, natatangi. Ayan. Bawat isa ay iba sa isa. At doon papasok ang kahulugang mahalaga ka. May papel ka, kaya ka ginawa ng Diyos. May ginagampanan kang papel sa mundong ito. Kahit kambal, may pagkakaiba. So, pagiging isa. Ang ibig sabihin, unique at natatangi ang bawat nilalang ng Diyos. Parang yung banal na Santatlo, may ama. Ayun ang ama. Hindi na pwede siya maging anak, pero may anak. Hindi naman siya pwede maging ama. At may espiritu. Pero sa totoo, yun ay isa. May kakanyahan ang bawat isa. Natatangi ang bawat isa. The same sa ating sitwasyon ngayon. Kaya pag nawawala ang isa, nasaan kaya si... O, diba? Bakit? May mahalaga yan eh. Tao yan eh. Pag hindi ka na hinahanap, may problema na. Kaya magpasalamat kayo sa inyong asawa pag hinahanap pa kayo. Yung iba'y nagagalit pa, ba't ako hinahanap mo ba? Matuwa ka, mahalaga ka, kaya ka hinahanap. So, pagiging isa, natatangi, mahalaga. Pangalawang diwa ng banal na Santatlo ay ang pagiging kaisa. Uy. Ba't di wala? Pagiging kaisa. Ang pagiging kaisa ay napakahalaga o pakikiisa ay mahalaga dahil bilang individual, dahil mahalaga ka, ikaw ay dapat nakikiisa. Pagiging kaisa ka. Huwag kang tatamad-tamad. Kailangan kanila. Yun yung issue ng pamilya. Kaya binubuo ang pamilya, isa, pero ikaw ay dapat kaisa ng bawat isa. Kumbaga, may natatangi kang galing, kaalaman, talento, kayamanan, kakayahan, pero ito'y dapat kaisa ka rin ng iba. Gagalaw kayo bilang iisa.
sa pamamagitan ng pagko-complement o pagbabigay kung ano ang meron ka. Yun po ang nangyari sa banal na Santatlo. Ang Ama ang manlilikha, ang Anak ang tagapagligtas, ang Espiritu ang gabay at tanglaw. Gumagalaw sila dahil sila ay pagiging kaisa ng bawat isa at yung pakikisa nila sa bawat isa. Kaya huwag kang patamad-tamad bilang kaisa ng iyong pamilya, ng simbahan, ng lipunan. Yun po ang pangalawang mensahe. At ang pinali, yan na. Pakibasa ho, kung nababasa pa ng malalayo. Hindi ho yan bago. Yan ang matagal ng mitiin ng bawat isa sa atin. Sana naman magkaisa na kami. Hindi lamang pag Flores de Mayo. Sa Flores de Mayo o Santa Cruzan, nabubuklod, nasasama-sama. Pagkatapos, tirahan na naman. Wala na naman. Sayang lang pa, mga bata pag-angayaan. Ang cute ng anak ko, pagandahan pa. So, ang pagkakaisa ang pinaka-target ng lahat. At maging yun din ang layunin ng Diyos sa atin. Huwag magkakanya-kanya, kundi ang tayo laging magkaisa. Huwag sisiraan ang bawat isa, kung hindi tutulungan ang bawat isa. Lahat, ito po yung mga elemento na kinakailangan natin. Yung salitang unity, bagamat hindi ko pala nailagay doon, U-N-I, di ba? Unity. U-N-I. Pero spelling N lang, walang N. U-N-I. Pag nawala yun, walang unity. Kaya mahalaga yung laging tayo ay nagkakasama-sama at nagkakaisa sa anumang gawain, mitiin, pangarapin, lalo ang pamilya. Napakahalaga po nito. Buo kayo. Huwag magkakanya-kanya. So, sa diwang ito, at ito yung kahulugan ng banal na Santatlo, patuloy silang nagkakaisa. Sapagkat kahit sila ay isa, at may kakanyahan ang bawat isa, patuloy pa rin silang nabubuklod at nagkakaisa. Pagdasalan po natin, sana yung mga pamilyang nawawasak, bunga ng pagkakanya-kanya at mga maling paghahangad at maging makasarili, yun lang naman po ang kalaban ng pagkakaisa, yung pagiging makasarili. Yan lang ang babanggain. Pag natalo nyo na yan, sigurado, hindi na tayo mahirapan magsabuhay ng banal na Santatlo. Yung pride, yung ako ito oo yun, yung number 1 ko sinabi, oo, ikaw nga yan. Pero yung yan, kaya ka ginawa ng Diyos ay para ikaw ay maging bahagi ng umiiral na mundo. Kaya sana po yung ating ipagdasal, yung mga nanatili sa pagiging isa lang, yung wala nang pakialam, hindi na nakikisangkot, yung number 2 kong sinabi. Sana umusad naman ang pagiging isa sa pagkakaisa o pakikiisa at pagkakaisa, sapagkat ito ang nilalayo ng Diyos, ang buuin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng mga taong dumaloy ang kanyang diwa, ang banal na Santatlo dumaloy sa sambayanan na kanyang binubuo para sa kanyang kaharian. Yan naman po talaga ang ating pangarapin o pangarapin ng Diyos para sa atin. Ang anumang sasalungat sa pagkakaisa, ang gusto naman ng kalaban ng Diyos. Saan tayo papanig? O di ba tayo mga anak ng Diyos sa turing dahil tayo bininyagan sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na binanggit sa banal na Ebanghelyo. Again, no doubt, bilang pari,
ipalaganap niyo ang katotohanan ng talagang may tatlong persona sa isang Diyos. Walang duda. Kasi yun ay nasa Biblia. Si Jesus mismo ang nagbahayag dito, yung aking binasa. Binyagan ninyo sila sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi naman niya sinabing, binyagan sila sa ngalang Ama o sa kanang yung Anak. Hindi, tuloy-tuloy po yun eh. Ibig sabihin, iisa yun. Hindi pwedeng dalawa lang doon. Hindi pwedeng isa lang doon. Yung tatlo lagi ay ibininyag sa atin dahil yun ay iisang Diyos. Pagdasalan, mabuo tayo dahil tayo iisang binyag, mabuo ang pamilya, mabuo ang pamayanan. Amen.